Narumi, gagamitin na ang kakayahan ni Kaiju number 1, Kaiju number 9, may iba pa palang plano at si Mr. Isaw ay kakalabanin din si number 9, kaya naman wag na natin patagalin pa, let's go. Tila ba nagtataka si Kaiju number 9 dahil napepredict naman daw niya ang atake ni Narumi, subalit hindi niya maiwasan ang pag-atake nito at napatanong na kung mas bumilis daw ba si Narumi, pero narealize din niyang umaatake ang kapitan bago pa siya makakilos. Sinabi ni Mr. Isaw na si Kaiju number 1 ay may ability na foresight kung saan nakikita nito ang brain signal ng kanyang kalaban, kaya naman nalalaman niya kung paano kikilos ang nasa kanyang harapan at ayon sa record ay walang sino man ang nakaiwas sa atake ni Kaiju number 1. Nakikita na daw ngayon ni Narumi kung nasaan ang core ni Kaiju number 9 at narealize na din ni Kaiju number 9 na hindi niya na kayang sabayan si Narumi at doon ay ginamit na ni Narumi ang second form ng kanyang technique at nagawang mahiwas sa tatlo si Kaiju number 9. Nagulat ang lahat sa magandang pinakita ni Narumi, ganun na din si Kafka at makikitang sila ay nagbubunyi dahil unti-unti nang nawawala ang mga signal ng mga halimaw na siyang nabuhay kanina. Nagulat si Mr. Isaw sa kanyang narinig dahil biglang sinabi ni Kikoru na hindi pa raw sila tapos sapagkat meron pang natitirang mga halimaw na kailangan nilang tapusin, at medyo natuwa naman ang isang opisyal dahil mas lumakas na daw ang anak ni Mr. Isaw at sagot naman ni Mr. Isaw na kaparehas daw ni Kikoru si Narumi at lagi daw siyang nasusurpresa sa younger generation ngayon. Niligpasan daw ng younger generation ang expectation ni Mr. Isaw sa kanila dahil kahit dalawang sobrang lakas na halimaw ang nagpakita ngayong araw ay sobrang liit lamang daw ang pinsalang kanilang natamo. Matagumpay nilang niligpit ang mga natirang halimaw at ngayon ay masasabing ang Division 1 na talaga ang pinakamalakas na unit sa lahat ayon sa nakikita ni Mr. Isaw, at nang magkakita naman sila Kikoru at Kafka ay masayang nag-peace bump ang dalawa. Sinabi naman ni Mr. Isaw sa tatlo na maganda ang pinakita nila sa pakikipaglaban ngayon na siya namang kinagulat ni Kikoru at kinasaya ni Kafka at makikitang maiyak-iyak si Kikoru sa papuri na kanyang natanggap galing sa kanyang ama. I-priority daw nila Kafka ang kaligtasan ng mga mamamayan at masaya naman nila itong sinunod, subalit si Narumi ay tila ba may napapansing mali sa mga pangyayari sapagkat naalala niya ang sinabi ni Kaiju number 9 na papatay niya daw si Kafka upang makuha ang pinakamalakas na kapangyarihan. Naiintindihan naman daw ni Narumi yung unang sinabi ni Kaiju number 9, subalit medyo nalilito siya sa pangalawang phrase na binanggit nito kung kaya't napatanong siya kung si Kafka daw ba talaga ang target nito or meron pa daw ba kayang ibang layunin ng halimaw. Biglang naalarma ang lahat sapagkat meron silang nasasagap na halimaw samantalang sila Kafka ay napalingon kay Kaiju number 9 sapagkat hindi man daw niya napatay si Kafka ay tatapusin naman daw niya ang isa pa niyang goal upang makuha ang malakas na kapangyarihan, at dito na nga nagpakita si Kaiju number 9 kung saan balak niyang kuhanin ang kapangyarihan ni Kaiju number 2 na pagmamayari ni Mr. Isaw. Tila ba nagtataka si Kafka sa ibig sabihin ni Kaiju number 9 kung kaya't bigla niyang sinabi kay Narumi na hindi raw yun ang main body ng halimaw samantalang ang mga operator ay napalingon kung saan nagpakita ang totoong katawan ni Kaiju number 9. Nagmamadali si Kafka at Narumi sapagkat na-realize nilang si Mr. Isaw ang target nito kung kaya't nagmamadali na din si Kikoru patungo sa kanyang ama at inutos naman ni Mr. Isaw na ang lahat ng operator ay magmadali nang umalis sa kanilang kampo. Subalit si number 9 ay tinarget ang isang tao na siyang nagsanhi ng malakas na pagsabog, subalit naroon si Mr. Isaw at pinangsangga ang kanyang maleta at doon na din niya na-realize na ang power ni Kaiju number 2 ang pakay ni Kaiju number 9. Pinaubayan na ni Mr. Isaw ang paglikas ng mga tao sa dalawang opisyal dahil hindi niya daw ibibigay si Kaiju number 2, ngunit humiyaw si Nogizaka na wag daw siyang isang tabi dahil siya rin daw ay makikipaglaban, pero pinigilan siya ni Itami sapagkat kahit nakaka-frustrate man daw ay magiging sagabal lamang sila sa laban. Kaya naman si Mr. Isaw ay nilabas na ang sandata na gawa kay Kaiju number 2 at sinabi naman ni Kaiju number 9 na hindi niya daw akalain na madali lamang matatalo si Beta at Gamma. Singlakas daw dapat ni Beta at Gamma si Kaiju number 9 bago pa siya makapagbagong anyo, at naisip muli ni Mr. Isaw ang strategy niya na gagawa siya ng pinakamalakas na unit gamit si Kafka at inakalang inunahan niya na ang kanyang kalaban. Doon ay sinuntok ni number 9 si Mr. Isaw, subalit handa naman itong tapatan ng general at sa pagtatamaan ng kanilang mga suntok ay isang malakas na impact ang kumalat sa paligid. Sa isip ni Itami na ayon sa reading ni number 9 ay nasa 8.5 lamang ito at ang Mr. Isaw ngayon ay kaya niyang kalabanin si number 9, pero biglang nagulat sila sapagkat natalo si Mr. Isaw sa palakasan ng suntok. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita at makikitang napasukan ng dugo si Mr. Isaw at napatanong naman si Kaiju number 9 kung naging mas malakas daw ba siya kung ikukumpara dati. Napa-oh no na lamang sila Itami dahil
malayo daw ito sa kanilang inaasahang lakas ni number 9 at doon ay malapit nang dumampi ang pangalawang suntok ni number 9 kay Mr. Isaw, subalit ginantihan muli ng suntok ni Mr. Isaw ang kamaong papalapit sa kanya at naalala ang kanyang anak at asawa dahil sa ngayon daw ay siya mismo ang tatapos kay Kaiju number 9. Nakikiusap naman si Narumi sa kanyang isip na gumawa daw ng paraan si Mr. Isaw upang makasabay sa kalaban, samantalang sinabi naman ng operator kay Mr. Isaw na nakalikas na ang kanilang mga kasamahan at kailangan na rin daw nitong umalis doon. Sagot naman ni Mr. Isaw na hindi raw effective kung siya rin daw ay lilikas dahil si Kaiju number 9 ay may kakayaang madetect kung nasaan siya mismo, kung kaya't mas mainam daw kung lilikas na din ng operator dahil si Kaiju number 9 daw ang kalaban na hindi niya kayang matakasan. Sagot naman ng operator na trabaho niya daw na makatulong para sa kanilang tagumpay, kung kaya't sasamahan niya daw ito sa laban, kaya naman si Mr. Isaw ay pumayag doon at nilabas na ang kanyang buong kalakasan. Sa isip ng operator na ang paggamit ng buong lakas sa monster weapon ay nagdudulot ng sakit sa katawan ng isang user at pinapaikli ang buhay nito, pero ang kapalit daw nito ay kapangyarihang sing lakas ng isang mega monster sa anyo ng isang tao. Sinuntok ng malakas ni Mr. Isaw si number 9 at makikitang sobrang lakas talaga ng impact nito at nasabi ng operator na yun daw pala ang lakas na meron ng Kaiju number 2 kapag nirelease ito ng tuluyan, ngunit sa kabila nun ay na-overpowered pa rin si Mr. Isaw ng lakas na meron ng halimaw. Wika naman ni number 9 na napakaganda raw ng pinapakita ni Mr. Isaw na tiyak daw na bagay sa kanya sa oras na makuha niya na ito, subalit si Mr. Isaw ay ginamit ang kanyang hand-to-hand combat fourth form sa halimaw at sinundan niya ito ng first form na siyang nagpaputol ng leeg ni number 9. Sa kabila ng pag-atake ni Mr. Isaw ay sinabi ni number 9 na magpakita pa raw ito ng mas malakas na kapangyarihan, kung kaya't dali-dali itong sumugod at nagpalitan sila ng kanilang mga suntok sa bawat isa. Sa isip ni Mr. Isaw na sobrang lakas daw ni Kaiju number 9 at sa tuwing tumatama ang kanyang suntok ay bumabalik ang kanyang lakas na kanyang pinakawalan at ang lakas daw na kanyang taglay noong kasama niya ang kanyang asawa ay hindi na makikita ngayon dahil humina na siya sa kanyang pagtanda. Nagtamo ng pinsala si Mr. Isaw sa kanyang katawan at sinabi naman ng operator na sinusubukan niyang pagalingin ito kahit papano, subalit sunod-sunod na ang nagiging pinsala ng general at hindi na magawa ng operator na makasabay doon. Biglang nagsalita si Mr. Isaw na tatalunin daw nila si Kaiju number 9 dahil sa oras daw na mag-focus sila sa depensa ay yun daw ang kanyang katapusan, kung kaya't i-max out daw ng operator ang natitirang lakas ng kanyang sandata para sa opensa. Doon ay binubuhos na ng lahat ni Mr. Isaw ang kanyang lakas at na-realize ng operator ang ginagawa nito, kung kaya't pilit niyang pinipigilan si Mr. Isaw dahil hindi raw dito magagawang makipaglaban pang muli. Sagot naman ni Mr. Isaw na okay lamang daw yun dahil ang next generation ng Defense Force ay handa na para sa mga susunod na laban, kung kaya't ang tanging kailangan na lamang niyang gawin ay mag-focus sa laban niya ngayon at talunin si number 9 gaya daw ng ginawa ng kanyang asawa laban kay Kaiju number 6. Doon ay inatake muli ni number 9 si Mr. Isaw at biglang bumalik sa kanya ang alaala kung saan sinabi ni Kikuro na gusto nitong maging isang officer at tugon naman ni Mr. Isaw na natural lamang daw yun dahil anak naman nila ito, pero pagbibiro sa kanya ng kanyang asawa na ayaw pa raw nitong aminin na masaya si Mr. Isaw. Wika ng babae na delikado raw ang kanilang trabaho, pero kung decided na raw si Kikuro na tahakin ang landas ng pagiging officer ay tatatagan niya daw ang kanyang loob at ibibigay niya ang lakas na kailangan ni Kikuro upang mabuhay, kung kaya't kailangan daw ni Mr. Isaw na i-spoil pa si Kikuro. Sa kasalukuyan ay unti-unti nang pinipit-pit ni Kaiju number 9 si Mr. Isaw at sa kanyang isipan na hindi niya daw naibigay ang pagiging ama kay Kikuro, at doon ay napansin ng operator na merong sobrang bilis na electromagnetic energy ang dumadaloy sa katawan ni Mr. Isaw at muling sinabi ni Mr. Isaw na sa ataking kanyang gagawin ay tatapusin niya na si Kaiju number 9 upang hindi na ito maiwan pa sa future ng kanyang anak at pinakita na nga mga kaibigan ng isang malaking butas sa katawan ng halimaw. Mananalo kaya si Mr. Isaw sa halimaw na ito? Makakaabot kaya sila Kafka upang makatulong pa sa laban? Kaya naman halina't subaybayan natin ang anime na ito, so don't forget to follow and subscribe para maging updated ka sa next chapter review ng Kaiju number 8. Goodbye!